Noong 2026, halos masakal ang supply ng enerhiya ng mundo. Tingnan natin kung paano to nangyari. Biglang nalagay sa panganib ang 20% ng langis ng mundo. Parang isang vital artery ang naputol. Dahil dito, nag-free fall ang global markets. Grabe, ito na ang pinakamalaking disruption sa ekonomiya in decades. At sumirit ang presyo ng langis, mas mabilis pa kaysa sa mga nakaraang gulo. So, paano ba tayo napunta rito? Well, hindi sa straight nagsimula ang lahat kundi sa isang atake. Noong February 28, naglunsad ng sabay na atake ang US at Israel laban sa Iran. Agad-agad at matindi ang naging ganti ng Iran. Ang target, mga base militar at isang napakahalagang daanan. At ang daanan yan ang Strait of Hormuz, ang pinaka-importante at vulnerable na energy choke point sa mundo. At dito nyo makikita kung gaano ito kahalaga. Alam nyo ba, halos lahat ng langis dyan sa Asia papunta. Sa loob lang ng ilang araw, yung mga banta naging totoong aksyon na. Epektibong isinara nila ang daluyan. Ang interesting sa strategy nila, gumamit sila ng iba't ibang tactics para maging high-risk zone ito. Grabe ang naging resulta, mga commercial ships, naging target, at buhay ng mga crew ang naging kapalit. Lalo pang tumindi ang tensyon ng may lumabas na report. Nagtanim na rin daw ng naval mines ang Iran. Historic talaga ang naging epekto nito. Kinumpara agad to sa malaking energy crisis noong 1970s. So, ito yung critical na numero. Mahigit 10 milyong bariles ng langis kada araw ang nawala sa produksyon. Dahil naipit ang mga tankers, napilitang itigil ng mga major producer ang kanilang operasyon. Ramdam sa buong mundo ang dagok sa ekonomiya mula sa gasolinahan sa California hanggang sa kuryente sa Europe. Kaya nag-scramble ang mundo para sa response. Ang kaso, hindi sila magkasando kung paano. Yung iba, tulad ng US, gusto ng military escorts, pero marami ding bansa ang umayaw sa gulo. Ginamit ng Iran ang blockades sa paraang strategic. Nagbigay sila ng exceptions para hatiin ang mga bansa. Para stabilize ang market, naglabas ang IEA ng emergency oil stockpiles mula sa kanilang reserba. Pero alam nyo, band-aid solution lang to. Ang totoong problema, yung blockade, andyan pa rin. Kaya ang malaking tanong para sa buong mundo, paano bubuksan muli ang pinaka-critical na daanan na ito?